Okay, Oo. nasa linya natin si Ginoong Shay Levita, campaigner against false solutions ng Eco Waste Coalition. Ginoong Levita, hello sir, si Joel Siweng. Good morning po. Ayan po. Good morning po, Sir Joel at Ma'am Weng po at sa lahat po ng tagapakinig po natin ngayong umaga. Aba ito, sabi ng gobyerno, explore nila yung garbage to energy. Ano bang initial assessment ninyo dun sa paghahanap ng solusyon ng gobyerno para mabigyan solusyon yung ating crisis sa garbage o garbage crisis na tinatawag? Ayan po, magandang usapin po yan ngayong umaga, ngayong malamig na umaga, Sir Joel. Pero gawin lamang po natin itong diretsahan at malinaw po no, na kami po sa Eco Waste Coalition ay naniniwala na ang waste to energy po na ng gobyerno ay isa pong malaking false solution na kung saan hindi po ito makasasagot ng ating krisis sa basura, bagkus mas mapapalala po nito dahil sa pagsusunog po ng basura, mas mag-create pa po ng mga mas nakakalasong mga basura at saka po may mga pag-aaral na rin po, Sir Joel, Ma'am Weng, na kung saan yung energy output na nakukuha sa waste to energy ay maliit lamang at hindi pa mapapakinabangan ng ating national grid po dito sa ating bansa. Kung hindi po pwede ang waste to energy, anong pwedeng pangpalit, Shay? Ayun po. Siguro po, kami po sa Eco Waste Coalition actually ay matagal na po namin sinasabi no, na may krisis po tayo sa basura. At wina-welcome po natin ngayon, no, nakita po natin ngayon no, nitong panahon ng tagbagyo at panahon ng habagat na sobrang dami yung bulto bigla ng mga basura natin. At wini-welcome po natin na ni-recognize na ng DPWH at ng MMDA nitong mga nakaraang araw na meron talaga tayong problema at krisis sa basura. Subalit, inuugat po natin ito na kaya tayo may malaking krisis sa basura ay dahil sa hindi maayos na implementasyon ng RA 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act. Kasi po, meron po tayong batas patungkol sa solid waste management pero yun nga po, lagi po nating sinasabi at kitang-kita naman po talaga na yung hindi maayos na implementasyon ng ating gobyerno, ng mga LGU, ng ating batas ay nagdudulot ng mas malaki pang krisis natin sa basura. At dagdag na rin po, meron din po tayong Extended Producers Responsibility Act o yung EPR law na kung saan minamandato po ng batas na ito na yung mga korporasyon na nagmamanufacture ng mga plastic kasi nakita naman po natin na yung bulto ng basura puro plastic. Pero according po sa EPR law, yung mga korporasyon po na nagmamanufacture na gamit yung mga plastic, responsibilidad po nila itong bawiin mula sa mga consumer po. Okay, kaya lang, Po. Shay, kung kayang gawin sa ibang bansa yung garbage to energy, at malinis naman sila doon. Ang Estonia, cleanest city in the world o cleanest country in the world. Ginagawa nila yung garbage to energy. Bakit hindi natin kayang gawin yan dito? Actually, Sir Joel, tama po kayo doon, no? Na maraming mga bansa na talagang nag-explore at ginagawa na yung waste to energy. Actually, di na po tayo lalayo. Singapore, laging sinasabi po ng gobyerno natin, Singapore, Japan, China, South Korea, yan po mga bansa dito sa malapit sa atin sa Asia, no, na kitaan na yung waste to energy ay dito talaga ginagawa. Pero kung titingnan din po natin yung current trend ng mga bansang ito, unti-unti po nilang sina-shutdown yung kanilang mga waste to energy facilities. Actually, last year po, meron pong mga halos 50 na waste to energy plants ang pinasara ng China. Kasi nga, nakikitaan nila na hindi solusyon sa krisis nila sa basura ang pagsusunog pa ng more na basura. Kasi, what if po, kasi mga waste to energy, for example, ang konsepto po kasi niyan, for example, kakain ang isang waste to energy facility ng 10 tonelada ng basura. Okay. At kung isang lokalidad ay nagpo-produce ng isang certain amount ng basura,
kakainin ito ng waste to energy facility ng ilang araw lamang o ng ilang buwan hanggang maubos niya ito. Ang mangyayari, Sir Joel, ang kinakatakot din po ng Eco Waste Coalition ay paano kapag dumating tayo sa punto na naubos na ng mga waste to energy facility ang basura dito sa Pilipinas. I-open ba natin ang ating bansa sa waste importation? Kitang-kita naman po natin, Sir Joel, miski nga po mga simpleng flood control project, hindi maayos yung pag-iimplementa ng ating gobyerno. What more pa kaya yung mga ganitong uri ng mga komplikadong teknolohiya na hindi naman talaga nakakapakinabang sa pag-aayos ng krisis sa basura. Okay, hanapan natin ng iba pang pagkakataon ng usaping ito. But in the meantime, Shay, salamat sa oras ha. Thank you. Good Thank morning, you. sir. Good Thank morning you, to Sir you. Joel. Thank you, Ma'am Weng. Good morning. Si Ginoong Shay Levita, campaigner against False Solution, Eco Waste Coalition. Sandali mga kapuso! Sa Double B!